nakakaloka, no? Nakakaloka talaga sa buhay. Uy. Ano bang, nasaan ba tayong planeta ngayon? Hindi ko maisip kung nasa Earth tayo eh. Kasi, biruin nyo guys. Ay, nako. Kayo talaga mga balat sibuyas talaga kayo. Huwag na kayo kumandidato kung mga balat sibuyas kayo ah. At kung ayaw nyo naman mag-criticize, ang gawin nyo is yung gusto ng masa, hindi yung gusto lang ng sarili nyo, proud na proud kayo sa sarili nyo, akala nyo perfect kayo sa sarili nyo, whatsoever. Pero ikaw na rin nagsabi na tanggap mo yung murahin ka or sabihan ang bobo, tanga, bla bla. Tapos, ang hindi mo lang matanggap is yung fake news kasi ang fake news, sabi mo nga, is ikaw ang nagsabi niyan ha, hindi ako. Paalalahanan lang kita. Gusto ko lang i-replay yung napanood ko kasi bigyan ko lang naman doon sa bigyan ko lang ng reaction yung sinabi niya na ang hindi mo lang matanggap is yung fake news na sinisiraan ka ng mga vloggers, drug lord ka, whatsoever. Sir, may tanong ko nga po. Mayroon bang fake news na may ebidensya? Or, yun, may katibayan? Kaya nga di ba tinawag na fake news? Kasi, is it a chismis only or whatsoever? Huwag po kayo masyadong maging defensive, sir. Kasi, parang there's something wrong. Pag kayo too much defensive yourself, na kung alam mo naman is, hindi totoo yan, is it fake news only? Ignore. Kasi, hindi maganda. Para sa akin, hindi maganda yung todo defensive ka sa sarili mo sa mga fake news o sabihin mo, nakakasira ng kredibilidad or wag nyo naisipin yung kredibilidad na yun kung fake news lang naman yun, no? Basta alam nyo sa sarili nyo na magandang ginagawa nyo, huwag nyo nagpatulan. Kasi, kung maganda man ang ginagawa mo, the more sinisiraan ka, mas the more mong galingan, the more mong iparamdam sa taong bayan na hindi, the more mong galingan para yung taong bayan is hindi maniniwala dun sa fake news na yun, no? Kasi ito na lang po example natin. Si Tatay Digong. Example ko na si Tatay Digong Ay, Tatay Digong. Long live Tatay Digong. Namimiss ka na namin. Balik ka na, Tatay Digong. Basta bumalik ka na. Gusto namin makabalik ka kasi nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon na halos sa loob ng isang buwan makikita mo patayan doon, patayan dito, gurguran doon, gurguran dito, at ang masaklap pa, mga minor de edad ang nagiging biktima. So, ngayon ang tanong ko, nasaan yung sinasabi nilang human rights? So, wala bang human rights yung mga inosente, yung mga biktima ng mga adik ng bullshitin? Tapos, i-criticize ng yung Tatay Digong na human rights ng mga adik, ng mga involved. Sko. So, ayan, balik na tayo doon. Yun na. Huwag na lang po tayo kumandidato kung mga balat sibuyas. Kasi, kung gumagawa ka naman ng tama, siguro no effect yan sa'yo. Kasi alam mo sa sarili mo na may ginawa kang tama. Na mas nalasahan ng taong bayan na ang ginawa mo na gusto nila kasi si Tatay Digong yan. Si Tatay Digong nga na magaling, nakikriticize pa ng oposisyon. Sabihin na natin, pero hindi yan pinapansin ni Tatay Digong. At saka hindi namin yan pinapansin. Kasi alam namin sa sarili namin na is it fake news lang? Kasi naramdaman namin kung paano magmahal si Tatay Digong sa taong bayan, sa masa. Biruin nyo, isipin nyo na lang
kung disagree ang taong bayan sa war on drugs, ito ha, napaka-logic ito. Si Tatay Digong, isa lang siya mayor that time nung siya tumakbo. Pero nang dahil sa kanyang plataporma na nalasahan ng nakakarami, yan ang nakapagpanalo sa kanya. At ang ano yun? Yung war on drugs. Ngayon ang tanong, bakit siya binuto? Bakit halos 85% or 90% is ibinuto siya? Dahil alam ng taong bayan na malala na ang mga involved, mga biktima ng ipinagbabawal na droga. So, ibig sabihin, hindi labag sa taong bayan yung ginawa ni Tatay Digong na war on drugs kasi sinunod lang niya ang kanyang pangako sa taong bayan. Ikaw politiko ka. Katulad niyan, i-example ko na lang kay current BBM. Di ba? Ipinanalo siya ng taong bayan kasi pangako niya is 20 pesos na bigas. Di ba? Ngayon, binabanatan siya, hinahanapan siya. Kasi, nung siya tumakbo, yan ang kanyang plataporma. Siyempre, ibinuto siya kasi ang bigas is popular na pagkain ng Pilipino. So, ipinanalo siya dahil doon sa kanyang plataporma. Diba? Gusto ng taong bayan yung kanyang plataporma. Ngayon, dahil hindi naman nangyari yung 20 pesos. Diba? Maraming naghahanap. Maraming naghahanap na saan na yung 20 pesos mo na bigas na ipinangako mo nung ikaw ay tumatakbo pa lang. Diba? Napaka-logic. Yan dapat yan talaga ang dapat questionin. Kung sa ano lang naman, no? Kasi si Tatay Digong, wala po dapat tayo doon i-question or porque wala na siyang power is ganun, babalikan nyo siya. Hindi naman tama yun kasi ipinanalo siya ng taong bayan para masugpo yung salot ng ating bansa. Kasi ang biktima dito is yung mga mamamayan. Hindi yung napaka-logic. Yung ngayon, kung yung plataforma na yan ni Tatay Digong nung siya ay tumatakbo, kung hindi niya ginawa, katulad nitong current na administration. Kung hindi niya yung ginawa, natural. Magagalit ang taong bayan sa kanya kasi kaya nga siya ipinanalo, diba? Dahil mayroon siyang plataforma na nagustuhan ng taong bayan. Ganun lang kasimple, sir. Gumawa po kayo ng gusto ng masa. Kasi bilang isang politiko, lalong-lalo na pag kayo ay mga mangbabatas, is napaka-taas ang tingin sa inyo ng taong bayan. Dahil hindi lang kayo ordinaryong politiko, mambabatas pa rin kayo. Kung baga kayo ang bumabalagkas, kayo ang gumagawa ng batas, at sana naman po is yung batas na yun, huwag nyo naman balahurain. Kaya nga kayong gumawa ng batas tapos kayo pa rin ang mangbabalahura niyan. Ay, ang pangit naman, di ba? Kaya hindi nyo masisisi ang taong bayan kung tayo po ay i-criticize kasi iba na sa tingin ng masa or taong bayan. Kung feeling mo is magaling ka, hindi ito ikakasama ng ibang tao, ay wag ganun kasi public servant po tayo. So ganun lang po, kasimple.